kakilakilabot na Biyernes, kung saan sabi nga po doon, mula po 12 noon hanggang 3 p.m., nakahangpo o nakabitay ang ating Panginoon sa krus. At sabi doon, nagdilim ang kalangitan. Bakit? Kasi sa oras na yon, pasan-pasan ng Panginoong Jesus ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, at ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Pasan-pasan niya. Sabi nga, di ba kanina, piling niya, siya ay iniwanan ng kanyang ama. Piling niya siya ay nag-iisa lang. Dahil yung bigat ng kasalanan, dala-dala niya at pasan-pasan sa krus ng Kalbaryo. At ng time na yon, sabi nga po, yung huling wika, yung winika niya, yung ika-anim na winika niya, sabi niya habang nandun siya sa cross, it is finished. O tetelestai, naganap na. Sabi doon, binayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. At sa panghuling wika niya, kinumit niya po ang kanyang espiritu sa ating Diyos Ama. Nahati po, sabi doon, di ba? Nahati po yung kurtinang makapal na naghahati. For example, ito po, dito ay may kurtina. Ito po yung kabanal-banalan at dyan po yung banal na dako. Nung namatay po ang Panginoong Jesus, sabi doon mula sa itaas, nahati po yung kurtinang makapal. At nagsisimbolo po na wala na pong hadlang, wala na pong harang sa paglapit natin sa ating Diyos Ama. Bakit? Dahil binayaran ng Panginoong Jesus yung kasalanan at siya ang namagitan para po sa atin. Sabi doon, nung ika-3 araw, nabuhay po siyang muli. At sabi po in Revelation 5, sabi po dyan, siya po ay muling nabuhay. Hindi na po isang silent lamb. Pero ang description po ng Biblia, sabi po dito, and one of the elders said to me, weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered, that he can open the scroll and its 7 seals. So sabi dito, ang definition na po sa kanya, siya po ay isang roaring lion, umaatungal na leon na makapangyarihan, may boldness, matapang. Hindi na tahimik at walang kakayahan, kundi isang buong-buong tapang at lakas at buong kapangyarihan dahil sabi, ang kamatayan ay kanya pong nagapi at napagtagumpayan. Amen? Hallelujah. Ang muli pong pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay sandigan po ng atin or saligan po ng ating pananampalataya. Dahil kung hindi po nabuhay ang Panginoong Jesus, wala pong saysay ang ating pong paniniwala sa Panginoon. Pero dahil siya po ay nabuhay ng muli, ang ating pong pananampalataya ay lalong tumitibay. Bakit? Kasi lahat ng sinabi niya, lahat ng ipinaliwanag niya ay nagkatotoo at patuloy po natin tong mararanasan. Even po sabi niya, di ba muli siyang babalik? Kung tayo po naniniwala that He resurrect, muli rin po siyang babalik. Muli po siyang dadagitin. Sabi nga, ira-rapture tayo one day. Sabi po dito in 1 Corinthians 15:52, isa po sa araw, ako po, naniniwala po ako na sa henerasyon po natin, hindi ko po alam yung specific dates, o specific time, o specific hour, or specific na taon. Pero isa po ang malinaw na sinabi ng Panginoon, na hindi matatapos ang henerasyong ito. Ano po yung henerasyong yon? Nung muli pong nabuhay or yung bansang Israel, naging isa pong muling bansa. At yun po, sabi doon, May po yun, 1948.
na itatagpong muli ang bayang Israel. Kumbaga, kinilala po siya uli na isang bansa. At sabi sa salita po ng Panginoon, sa prophecy, na hindi matatapos ang henerasyong ito, muli pong darating ang Panginoon. Amen? Nakaka-excite po. Sa totoo lang, habang inaaral ko nga po ito, umiiyak ako sa Panginoon kasi sabi, we will have our greatest reunion. Sa mga tao, sa mga mahal na, sorry po. Miss na miss ko na po yung mga magulang ko. Magkakaroon po tayo ng grandest reunion. Yung mahal mo sa buhay na nauna nang umuwi sa Panginoon, muli natin silang makikita. Kung asawa mo man yan, anak mo man yan, mga tita, tito, o mga magulang mo, one day, sabi, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muli mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Hindi po ba kayo na-excite? One day, pwedeng iba sa atin hindi makakaranas ng kamatayan. Pwedeng isa tayo dun sa mararapture ng Panginoon. At kapag tayo na-rapture, syempre hindi na natin mararanasan yung kamatayang physical. So ano nga po ba yung mensahe ng Easter sa ating buhay? So, pag-aralan po natin yung salitang, alam nyo naman po, yung acronym na Easter. E-A-S-T-E-R. Una po, yung letter E. Sabi po dyan, pwede nyo po ba akong samahan? Letter E, Emmanuel, na ang ibig sabihin, God is with us. At ito po ay matatagpuan natin in Matthew 1:23. Nung ang Panginoong Jesus, sabi po dyan, ito po yung prophecy in the book of Isaiah, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Kapatid, yung mensahe ng Easter o pagkabuhay ng muli ng Panginoon, nagsasabing, He is the Emmanuel. Kasama natin ang Panginoon. Ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, nasa Kalbaryo ka man, or nandun ka sa It's Friday, nasa Kalbaryo ka ng suffering sa, kung ano man yung suffering na kinakaharap mo ngayon, tandaan mo, God is our Emmanuel. He is with us. In John 14:26, sabi po dito, hindi lamang po ang Panginoong Jesus, bago po siya mamatay, nagbigay na po siya ng paalala o ng bilin. Sabi niya, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Umakyat po ang ating Panginoong Hesus sa langit. Pero nag-iwan po siya, sabing ganyan, ipinadala ang banal na Espiritu. At ito po ay naranasan ng ating mga apostol, nang ang banal na Espiritu ay dumapo sa kanila na parang, sabi doon, dilang apoy. Na ang lahat ng mga nananampalataya at naniniwala sa Panginoong Hesus, sabi, pumasok ang Espiritu ng Diyos sa atin. Nasa atin po ang banal na Espiritu. Letter A. Ano po ang mensahe ng Easter sa atin? Pangalawa, atonement. Ano po ibig sabihin ng atonement? Ito po yung itinuturo nito na kahit anong pagsusumikap o anong pagsasakripisyo o anong paggawa ng kabutihan,
hindi po ito magiging sapat para makuha mo yung kaligtasan o kapatawaran. Pero sabi doon, Jesus is our atonement. Yung dugo po ni Jesus ang nagbayad sa atin. Binili niya po tayo ng buong buo. Ang ating pong kaligtasan ay inaalok niya po ng libre. Wala pong bayad. Kasi siya po ang nagbayad. Yung kamatayan niya sa krus. Yun po yung pinambayad ng ating Panginoon. Kaya nga po, madalas sabi, ganun ba kadali lang ang pagtanggap sa Panginoon? Ganun ba kadali ang magpe-pray ka lang ng sinner's prayer? Maliligtas ka na. Hindi po ganun kadali. Bakit? Kasi po, buhay ng Panginoong Jesus ang ipinambayad. Pero ibinibigay niya po sa atin ng libre. Inaalok niya sa lahat ng tao. Ang nakakalungkot, maraming tao, nito nga lang pong, anong tawag nito? Friday. Ang dami pa rin pong nagpapapako sa krus. Ang dami pa rin pong nagbabayad. Kala po nila babayaran nila ang kaligtasan nila. Naalala ko po nung ako po ay, I think, first year high school. Tuwing Friday po, sumasama po ako sa mga kapatid kong malalaki na. Dahil may procession po tuwing Friday. Alam niyo po yung may mahabang buhok na may cross, tapos ipinoprosesyon. Yun po yung sinusundan namin. At alam niyo po, nakapaa, as in nakapaa. Grade 7 na kasi, pero kasi nung panahon namin, first year high school. Yan. So ang lakad po noon, mula dito po sa Santo Niño, pagpalagay po natin sa Robinson, ang lakad niyan papuntang doon sa Save More. Tapos babalik po, paikot. Kasi nagbibisita iglesia, bawat mga iglesia. At alam niyo po, sobra pong yung talagang masakit sa paa. Kala ko nakakatuwa kasi procession, ayun pala. Grabe po, naranasan ko pag uwi ko po ng bahay. Nagmumura na po ako kasi ang sakit ng paa ko. Ano po? Hindi natin mababayaran ng sarili nating pagsisikap. Nung isang araw po, yan. Pag uwi po namin, or nung Friday ng gabi, after ng overnight prayer meeting, ang dami pong naglalasingan. Pero patay po ang Panginoong Jesus. Pinagdiriwang nila, patay ang Panginoon. No po? Hindi po kasi natin kayang bayaran kahit anong laki ng pera na igugugol mo sa paggawa ng mabuti. Hindi mo kayang bayaran ang iyong kaligtasan. Dahil ginawa na ng Panginoon yun. 3 pong bagay ang ginawa po ng Diyos nang binayaran niya yung ng kanyang dugo ang ating pong mga kasalanan. Sabi po dito, 3 bagay po. Letter R. Sabi diyan, it release us from our transgression. Release us from our iniquities. And remember our sins no more. Sa Old Testament po, meron po kasing dalawang uri or kinakategorize ang kasalanan. Transgression at iniquities. Ano po ang pagkakaiba nito? Ang transgression po ay nanggaling po sa salitang trespass. Na ang ibig sabihin, kapag merong isang utos o merong isang regulasyon o isang bagay na sinabi sa'yo, huwag mong gagawin, pero ginawa mo, ikaw po ay nagko-commit ng transgression. So, in short po, mga bagay na ginagawa natin ng aksyon
Pero yung iniquities, yan, bakit po galit na galit ang Panginoong Hesus sa mga Pharisees? Kasi ito po yung isa pang uri ng kasalanan na nakukomit ng mga Pharisees or religious leaders. Sa loob nila, nagmamataas, nagmamalaki. Di ba sabi nga po ng Panginoong Hesus, kapag ikaw ay nag-commit ng adultery, ibig sabihin, pumatol ka sa isang may asawa, ikaw ay nagko-commit ng adultery. Pero sabi ng Panginoong Hesus, yung tumingin ka pa lang ng malaswa at may pagnanasa sa isang babae, ang sabi, nagko-commit ka na ng adultery. At yun po yung tawag sa iniquities. Mga kasalanang hindi po nakikita dahil nandito sa loob natin, sa isipan, sa puso natin. Naunawaan po ba natin yung pagkakaiba? Yung iniquities, pinaplano, iniisip, or nararamdaman mo pa lang. Yung transgression, inaaksyonan mo na. At sabi po dito, sabi, God remember our sins no more. Sabi po sa Isaiah 53 verse 5, sabi po dito, but He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. Alam niyo po, sa ibang translation kasi, ang nakalagay po dito, He was bruised for our iniquities. Kasi po yung, di ba po pagka ikaw ay tinusok, ano pong nangyayari? Nagkakaroon ka ng wound, ng sugat. So ibig sabihin, makikita mo yung sugat. Pero yung bruise sa loob, hindi mo makikita. Pero nagdudugo siya sa loob. At iyan po ang ginawa ng ating Panginoon sa ating lahat. Inside and out, tayo po ay pinagaling at pinatawad ng Panginoon. Sabi po, by His wounds, we are healed. At in Isaiah 43, verse 25, sabi po dyan, gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Amen? Sarap pong isipin. Sabi po dyan, hindi po ibig sabihin na kinalimutan ng Diyos. Sabi, He will not remember. Ibig sabihin, alam niya. Or hindi ibig sabihin na hindi niya alam or hindi niya nakita yung kasalanan ginawa mo. Pero sabi niya, I will remember no more. Hindi ko na aalalahanin. Bakit? Kasi ang inaalala niya yung ginawa ng Panginoon. Kapag tayo lumalapit sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoon, hindi ikaw yung nakikita ko, kundi yung ginawa ng Panginoon doon, yung ginawa ng kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay pinatawad at pinagaling ng Diyos mula po sa loob hanggang po sa ating kalabas-labas. Letter S. Ano po ang hiwaga at kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoon? Letter S. Sabi po dyan, sealed sonship. Sinelyuhan po ng Diyos yung pagiging anak natin sa Kanya. In 2 Corinthians 6:18, sabi po dito, and I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, said the Lord. Kung tayo po na nagsasabi na tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay ginawang, sabi, in John 1:12, tayo ay pinaging anak.
kung tayo po ay anak ng Diyos, paano po dapat tayo nagbe-behave? Paano po dapat tayo nagsasalita? Paano po tayo nakikitungo sa ating kapwa? Nakikita po ba yung pagiging daughter o pagiging son sa atin? Sa ating mga pananalita, sa ating pong mga pagkilos? Minsan po nakakalungkot. Gusto po nating maging anak ng Panginoon. Pero hindi po tayo nagbabago ng ating pag-uugali. Yung taong nakasamaan natin ng loob, hanggang ngayon naka-block pa sa ating cellphone. Hello? Ako lang po ba? Hindi po, in-unblock ko na sila. Tama po. Then, letter T po. Ano po ang mensahe ng Easter sa ating buhay? Letter T, yung truth o yung katotohanan. In Numbers 23 verse 19, sabi po dyan, God is not human. Pwede niyo po ba akong samahan? Basahin po natin ng malakas. In 1, 2, 3, go. God is not human that He should lie. Not a human being that should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Di ba po napaka-sarap pong panghawakan? Kung meron po kayong pangako na pinangahawakan sa Diyos, isa po ito sa panghawakan nyo. Sabi po, God is not human, na siya po ay magsisinungaling. Hindi po siya human being na magbabago o pabago-bago ng isip. Kapag siya po ay nagsalita, sabi doon, gagawin niya. At kapag siya po ay nangako, ipofulfill niya yun. Kung pinangahawakan mo na Jeremiah 29:11, may plano ang Diyos sa'yo. Plano na hindi ka sasaktan, kundi plano ng isang magandang buhay. Kung pinangahawakan mo yan, tutuparin niya ng Panginoon. At sabi po dito in Acts 4, verse 10 and 12, nais kong malaman yung lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalang Hesukristo na taga Nazaret. Sa inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Verse 12 po. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. No other name, sabi nga. Wala na pong ibang pangalan. And sabi ng Panginoon in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung may nagsasabing siya daw yung Diyos, magduda na po tayo. Kasi sabi po sa Biblia, si Jesus lang po ang kaisa-isang pangalan at kaisa-isang daan patungo sa Ama. Ano po yung truth na pinangahawakan natin? Alam niyo po, sabi nga ng ibang mga scholar, ang katotohanan, kahit hindi mo paniwalaan, katotohanan pa rin yan. Kaya kapag tayo po, nag-share po tayo ng gospel, hindi man po nila tanggapin ang inaalok ng Panginoong Yesus na kaligtasan.
Hindi dahil hindi nila tinanggap ay hindi na totoo ang kaligtasang ito. Yan po ay totoo. And one day, isang araw po, tayo pong lahat nananampalataya ng buong buo sa Panginoon. Mararanasan po ang pagliligtas ng Panginoon. Ito ngayon madalas po na ipinapaliwanag ni Pastor sa patay. Ang matalinong tao, sabi, kapag siya po ay binigyan po ng inalok ng kaligtasan na inaalok ng Panginoong Yesus, tatanggapin niya yon. Bakit? Kasi yung mga hindi nananampalataya, kapag sabay tayong namatay, halimbawa ako, namatay ako na may pananampalataya sa Panginoon, at yung isang tao na hindi siya naniwala, sabay kaming naman namatay. At nung namatay kami, okay, eto na yung katotohanan. Sabi, merong buhay na walang hanggan. May nawala po ba sa akin na naniwala ako sa Panginoong Yesus? Wala po, di ba? Kundi nagkaroon pa ako ng benepisyo. Pero yung taong hindi naniwala, ano nangyari sa kanya? Siya po ay napahamak. Amen? Next po, sabi po dyan, letter E. Easter. Letter E, ibig sabihin po ay eternal life. Ang mensahe po ng Easter sa ating buhay ay eternal life. Sabi po in 2 Corinthians 5:8-9, pwede niyo po ba akong muling samahan at sabayan sa pagbabasa? Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling niya. Sabi po in English, to be absent in our body is to be present in the Lord. The moment po na malagutan po tayo ng hininga, ma-separate ang ating spirit sa ating body, tayo po ay haharap sa Panginoon. Makakapiling natin ng Panginoon. And that is eternal life. Ito po ang isa pang katotohanan. Ang tao po na isang beses nabuhay, siya po ay 2 beses na mamamatay. Pero, ang taong nabuhay or na-born again, yung natural birth, na ipanganak ka, at yung pangalawa, yung na-born again ka, 1 beses lang po mamamatay. Masiseparate lang po tayo sa ating katawang lupa. And death means separation. Sabi nga, yung natural death, yung paghiwalay ng ating kaluluwa or ng ating espiritu sa ating pisikal na katawan at pagpunta sa ating Panginoon. At yung pangalawang kamatayan ay separation sa ating Diyos. Eternal separation. Tandaan niyo po yun, ha? 1 beses kang mabuhay, 2 beses kang mamamatay. 2 beses kang ipanganak, 1 beses ka lang mamamatay. At maaaring iba sa atin hindi pa nga mamatay. Bakit? Kasi ira-rapture. Makakaranas ng rapture. And that is eternal life. Last but not the least. Yay, last na. Yan. Sabi po dito, letter R is for resurrection. In John 11, verse 25 to 26, sabi po dito, minsan pa po basahin natin ng sabay-sabay at malakas. Yung binuhay ng muli ng Panginoon. Yan. 1, 2, 3.
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko?" Ano pong sitwasyon meron tayo ngayon? Pwedeng nasa kalbaryo po tayo or even nasa grave po tayo ng desperation o nasa libingan po tayo ng addiction. Nasa libingan po tayo ng kawalan ng pag-asa. Pero ang katotohanan, sabi doon, kaya po tayong i-resurrect ng Panginoon. Sa oras na ito, patuloy po inaanyayahan ko po tayong lahat po ay tumayo. And Starnica, pa-flash po. Yan, mensahe po ng Easter sa ating buhay. He is the Emmanuel, atonement, sealed sonship, truth, eternal life, and resurrection. Nawa, yung acronym na ito, lagi po nating tatandaan at isa sa pamuhay. At sa mga talatang ito, sa susunod, sabi po in Romans 8:37, hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. At in 1 Corinthians 15:58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam niyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. At last po, pwede po ba nating sabay-sabay na basahin? In 1, 2, 3, go! Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Sa oras pong ito, tinatawagan ko po si Pastor para po tayo ay yan. So, habang po, sige, pwede ho bang, palakpakan po natin muna po yung muli yung Panginoon. Hallelujah. Amen. Tayo po ay manambahan sa Panginoon. And as the worship team is preparing na umawit po, no? Totoo ho, no? Alam nyo, tama ho yung mga nabanggit ko kagani, even yung song leader natin, na kung meron ho tayong higit pong pinagdiriwang at pinagmamalaki bilang mga anak ng Diyos, itong Easter ho. Wag ho kayong mamali. Yes, we're grateful na meron pong Christmas Day, no, meron pong kamatayan ni Jesus sa cross. Pero ang higit po na dapat po, ako, nung naintindihan ko to, talagang grabe ho yung kagalakan ko sa puso, yung pagpupuri ko sa Lord every time na nagse-celebrate po ng Easter. Kaya alam niyo ho kung bakit ho tayo, no, yung cross natin, walang image sa cross eh. Kasi hindi ho siya nanatiling nakapako sa krus eh. Naintindihan mo ba? Ang daming symbolism sa totoo lang. Kaya bakit ho tayo nagse-celebrate ng worship pagka Sunday, hindi Sabbath, hindi Saturday? It's because of, ito yung araw na muling nabuhay si Jesus eh. Naintindihan? Ang dami ho, sobrang dami. At alam nyo, kapatid, tama ho yun. Pakinggan nyo itong mabuti. Alam nyo, marami hong resurrection na tinuturo ang Bible. Sa totoo lang. Maraming magaganap na resurrection after ni Jesus na ma-resurrect. Yan po ang katotohanan. Kaya ho, makinig ho, pakinggan nyo mabuti. Kaya ho, sa totoo lang, ang description ng Bible kay Jesus, siya po yung first fruit. Yung nabanggit ka ganina, 1 Corinthians chapter 15. Si Jesus po yung unang bunga o pangunahing bunga. Bakit? Kasi siya yung unang muling binuhay mula ho sa kamatayan. Kaya ho pala, kahit sa Old Testament, ang dami hong mga simbolismong pinagagawa ang Diyos sa mga Israelita.
na yung unang bunga para kay Lord yan. Naho, yung mga firstborn son na anak ng pamilya, firstborn ng mga hayop, para kay Lord yan. Naintindihan mo, siya ho yung pangunahin. Siya yung pangunahing binuhay mula sa kamatayan. At alam niyo, totoo yun. Ang dami yung katotohanan ng Easter. Totoo, ang dami. Sobrang dami. Naho, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatunay na totoo lahat ng sinabi niya. Na siya ay Diyos, hindi siya nagsisinungaling. Naintindihan mo ba? Totoo siya na pinatawad niya ang ating mga kasalanan. At higit sa lahat, totoo na babalik siyang muli, mga kapatid. Babalik pong muli ang Panginoon. Kukunin niya po tayo. At magkakaroon ng mga another resurrections. Ito na ho, no, tayo na ho yung, kaya in the book of Revelation, kapag binasa niyo Revelation, no, hindi lang yung description na first fruit kay Jesus. Even sabi sa mga sumampalataya kay Lord, sila na rin yung pangunahing bunga. Sila na yung sumunod na pangunahing bunga na nabuhay na muli. At tayo po yun, mga kapatid. Naintindihan mo ba? No, na pangako yan ni Lord na katotohanan. Totoo yun. Tama po yun. Katotohanan na tinuturo ng Bible. Maraming mga tao hindi nila tanggap po ito. Pero wala hong magbabago sa katotohanan. Maniwala sila sa hindi ho mababago po yan. Pero tayong mga anak ng Diyos, ito ho yung bagay na dapat ho nating pinahalagahan unang todo. Amen po ba? Now, pwede ba muli palakpakan natin ng Panginoon? Amen. Hallelujah. The Lord deserves the highest praise, mga kapatid, na nararapat lang pong pasalamatan. Sambahin po ang Diyos. Papurihan po ang Diyos natin bilang kanyang mga anak. Hallelujah. We worship you, God. We honor you, Lord. Aming Ama, sa